Noong July 1st, 2013, mga alas 2 ng madaling araw, isang babaeng nagngangalang Choi Sumi, humigit kumulang 30 years old, kasama ang kanyang asawang si Mr. Jong, ay dumating sa Hwaseong Police Station sa Gyeonggi Province upang iulat ang pagkawala ng kanyang kakambal na si Choi Hae-won. Ang huling pagkakataon na nakipag-ugnayan ito sa kanila ay noong June 26, bandang 1:40 ng hapon. Sa oras na yon, nagpadala si Hae-won ng maikling text message na maglalakbay siya hanggang June 30th. Pagkatapos nito, wala na silang natanggap na komunikasyon mula sa kanya. Kaagad nilang sinubukang tawagan si Hae-won, ngunit naka-off ang kanyang mobile phone. Kasabay nito, ang puting kotse ni Hae-won ay nawawala rin. Sa una, ipinagpalagay ng kanyang kakambal na baka nagkotse lang si Hae-won sa kanyang biyahe, kaya't patuloy lang silang naghintay. Gayunpaman, nang dumating at lumipas ang June 30th, hindi pa rin umuwi si Hae-won at nanatiling naka-off ang kanyang mobile phone. Pagkatapos ay sinuri ng pulisya ang mga talaan ng telepono ni Hae-won, mga travel records nito at mga transaksyon sa bangko upang matrace ang kanyang kinaroroonan. Napag-alaman nila na hindi ito umalis ng bansa, ni gumawa ng anumang mga transaksyon sa credit card o pag-withdraw ng pera. Sa katunayan, 5 araw bago mawala, pinaliquidate ni Hae-won ang tindahang pinapatakbo niya kasama ang kanyang kakambal. 2 araw bago siya nawala, nakatanggap si Hae-won ng bayad sa settlement na 40 million won. Humigit kumulang 1.5 million pesos sa kasalukuyan. Ibig sabihin na wala siya kaagad pagkatapos makatanggap ng malaking halaga ng pera. Habang sinusuri ang kanyang phone activities, natuklasan ng pulisya na ang kanyang mobile phone ay pansamantalang naka-on noong umaga ng June 27th, ang araw pagkatapos niyang magpadala ng mensahe tungkol sa pagpunta sa isang mahabang biyahe. Nagpadala si Hae-won ng text message sa kanyang kasintahan. Noong panahon na yon, halos 4 na buwan nang nakikipag-date si Hae-won sa isang lalaki. Pinuntahan ng mga pulis ang nobyong ito, ang huling taong nakatanggap ng mensahe mula kay Hae-won. Sinabi naman nito sa mga pulis na nawalan na rin siya ng kontak kay Hae-won at sobra na rin siyang nag-aalala. Pagkatapos may ibinunyag siyang hindi inaasahan. Ang huling text message na natanggap niya noong June 27 ay tila kakaiba. Karaniwan ang nobya niyang si Hae-won ay gumagamit ng malalambing na pananalita at may ugaling maglagay ng 2 tuldok sa hulihan ng kanyang bawat mensahe. Gayunpaman, ang tono ng huling mensaheng kanyang natanggap mula kay Hae-won ay ganap na naiiba mula sa karaniwan niyang mga mensahe. Nagtaas ito ng hinala. Ibang tao kaya ang nagpadala ng nasabing mensahe? Kung ganun nga, may nangyari bang masama kay Hae-won noong umaga ng June 27? Sa isang banda, nakatutok ang mga pulis sa pag-trace sa kotse ni Hae-won. Natuklasan nila na noong June 26, sa ganap na 12:27 ng tanghali, bago ipinadala ang kanyang huling text, nakuhanan ng malapit na highway CCTV camera ang kotse ni Hae-won. Ang problema ay ang taong nasa driver's seat ay hindi si Choi Hae-won, ibang tao ito, at walang laman ang passenger seat, kaya saan napunta si Hae-won? Habang dumarami ang mga tanong, may napansing kakaiba ang mga pulis. Ang lalaki sa kuha ng CCTV ay napakalaki. Normally sa CCTV footage, kitang-kita ang driver's seat kasama ang taong nakaupo dito. Gayunpaman, ang lalaking ito ay napakatangkad at malapad na ang driver's seat ay ganap na natatakpan. Habang patuloy nilang sinusubaybayan ang sasakyan, natuklasan nilang nagpalit ng driver makalipas lamang ang 1 araw. Mga 7:26 ng gabi noong June 27, pumasok ang kotse ni Hae-won sa isang pampublikong paradahan sa Hwaseong City, mga 9 miles mula sa kanyang tahanan. Pagkatapos, bandang 2:50 ng madaling araw noong June 28, umalis ang kotse sa paradahan. Sa panahong ito, ibang lalaki ang nakita sa kamera. Nakasuot siya ng puting t-shirt, mas payat ang pangangatawan kumpara sa lalaki noong nakaraang araw. Nagbayad ito ng parking fee gamit ang isang credit card saka umalis. Agad na sinuri ng pulisya ang mga record ng credit card at mabilis na nakilala ang individual. Ito ay isang lalaking nagngangalang Sung Min Jae, mga 20 years old, at wala siyang koneksyon kay Hae-won. Sa partikular, nagtatrabaho siya sa isang dealership ng mga second-hand na mga sasakyan. Lumabas na noong June 27
Ang may-ari ng dealership na ito ay nagpautang ng pera sa isang tao at tinanggap ang kotse ni Haewon bilang kolateral. Si Song Min-jae bilang isang empleyado ay ipinadala upang kunin ang kotse. Pagkatapos nito ay pumunta ang mga pulis sa may-ari ng dealership para mangalap ng karagdagang impormasyon. Ayon sa boss ni Song Min-jae, ang isa niyang kaibigan ay nangangailangan ng 12 million won, humigit kumulang 471,000 pesos sa kasalukuyan, at inilagay ang nasabing sasakyan bilang kolateral. Ang kasunduan na ang kaibigang ito ay matatanggap ang 6 million won ng cash, mga nasa 235,000 pesos sa kasalukuyan, at ang natitirang halaga ay ililipat sa pamamagitan ng bank account. Kung hindi naman mababayaran ng pera by July, ililipat ang ownership ng sasakyan. Gayunpaman, habang nakikipag-usap sa pulisya ang amo ni Song Min-jae ay nagpahayag ng mahalagang impormasyon. Bago dumating ang mga pulis, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa nasabing kaibigan na nagsanla sa kanya ng kotse. Parang kinakabahan ng tumatawag at sinabing yung kotseng isinanla nito sa kanya ay wag muna niyang gamitin ng ilang araw. Sinabihan siyang itago muna ito sa isang lugar o iwanan lang muna ito sa isang sulok. Dinagdag din ng nasabing kaibigan, natakpan na rin muna ito ng kahit anong pantakip ang kotse. Malinaw na ang taong ito ay sinusubukang itago ang isang bagay. Ibinigay ng may-ari ng dealership ang lahat sa pulisya, kabilang ang kasunduan sa pautang at ang mga detalye ng transaksyon sa bangko. Ang loan agreement ay napitsahan noong June 26 na eksaktong kasabay ng araw na nawala si Haewon. Ang mas kahinahinala ay ang mga isinulat sa dokumento. Tahasang sinabi dito na ang sasakyan ay pagmamay-ari ng kanyang hipag. Ibig sabihin, ang nagbenta ng sasakyan ni Haewon ay si Mr. Jong, ang asawa ng kanyang kakambal, ang parehong lalaking nagpunta sa istasyon ng pulisya upang iulat ang kanyang pagkawala. Bukod pa rito, ang perang inilipat ng dealer ay nakumpirmang ipinadala sa bank account ni Mr. Jong. Pero nang makilala ng mga pulis ang suspitsato, laking gulat nila dahil ang kanyang pangalan ay isa na makikilala ng sino mang tagahanga ng basketball noong mga 2000. Siya ay dating isang sumisikat na basketball star at pinangunahan ang South Korea sa tagumpay sa isang international basketball tournament sa Malaysia noong huling bahagi ng 2000. Ang kanyang pangalan ay Jong Sang-hyun at siya ang nagbenta ng sasakyan ni Haewon. Para sa mga hindi pamilyar kay Sang-hyun, siya ay isang phenomenal point guard. May tangkad na 6'4" na may natural na bilis at isang pambihirang kakayahan sa pag-shoot ng bola. Ngunit sa kabila ng kanyang napakalawak na talento, ang kanyang pag-uugali ay malayo sa pagiging profesional. Madalas siyang lumiban sa mga pagsasanay, buong magdamag na nagpa-party, malakas uminom at naninigarilyo. Siya ay walang ingat, hindi mapigilan at halos hindi magkasya sa imahe ng isang profesional na atleta. Sa isang punto, ang kanyang timbang ay lumampas ng 99 kilos at ganap na bumagsak para sa pagpapanatili ng kanyang pisikal na kondisyon. Noong panahon na yon, bahagi si Sang-hyun ng basketball team ng Korea University. Ngunit dahil sa kanyang ugali, hindi siya pinapahalagahan kahit ng kanyang mga sariling kasamahan. Lumala ang kanyang relasyon sa team at ang kanyang coach ay nawalan na rin ng pasensya sa kanya, pero wala pa ring nagbago. Tila si Sang-hyun ay walang tunay na interes sa isang pangmatagalang karera sa basketball. Sa kalaunan, nag-drop out siya sa kanyang 3 taon sa kolehiyo. Tila tumigil na sa basketball ng tuluyan. Gayunpaman sa oras na yon, ang ilang mga team ay naniniwala pa rin sa kanyang talento at nagpa siyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Bumalik si Sang-hyun sa professional na basketball. Sumali siya sa Goyang Orion sa pamamagitan ng rookie draft. Pero nagbago ba siya? Hindi pa rin. Nananatili siyang irresponsable. Madalas pa rin siyang hindi sumisipot sa mga pagsasanay at gumugugol ng mas maraming oras sa mga bar kaysa sa basketball court. Minsan, sinabi niyang nasugatan siya sa pagsasanay at nawala ng walang pahintulot sa loob ng 3 linggo. Dahil kay Sang-hyun, bumagsak ang moral ng team at tiningnan siya ng team bilang isang troublemaker. Kahit na mayroon siyang likas na talento, hindi na nila maaaring baliwalain ang kanyang kawalan ng disiplina. Sa huli, 7 buwan lamang pagkatapos sumali, tinanggal siya sa team.
Pagkatapos noong 2006, lumipat si Jong Sang-hyun sa Olsen Movies. Ipinagpatuloy niya ang kanyang karyera sa basketball at tila dito ay nagsumikap siya ng husto. Nang sumunod na taon, nanalo ang Olsen Movies sa kampyonato ng liga. Kung isa sa alang-alang ito, ang ilan ay naniniwala na walang alinlangan na may talento talaga si Sang-hyun. Samantala noong 2007, pinakasalan ni Sang-hyun ang kanyang matagal ng nobyo na si Choi Soo-mi na mas matanda sa kanya ng 1 taon. 3 years na silang magkasintahan at si Soo-mi ang kakambal ng nawawalang biktima. Ipinagpatuloy ni Sang-hyun ang kanyang karera sa basketball at ang kanyang buhay may asawa. Ngunit nagpatuloy ang kanyang walang ingat na pamumuhay. Ang kanyang kawalan ng disiplina sa sarili at pagkahumaling sa mga parties ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Matapos ang masyadong mahabang pagtitiis sa kanyang pag-uugali, sa huli ay tinapos ng team ang kanyang kontrata. Noong 2009 ang kanyang karera sa basketball ay natapos sa kahihiyan at pagkaraan ng 4 na taon noong 2013, si Sang-hyun ay naging pangunahing pinaghihinalaan sa kaso ng pagtapos ng tao ngayon. 6 na araw pagkatapos mawala ni Choi Hae-won noong July 2, ipinatawag ng pulisya si Sang-hyun bilang saksi. Gayunpaman itinanggi niya ang lahat at sinabing hindi niya naman minaneho ang kotse ng kanyang hipag. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng pulisya ang CCTV footage na nakunan malapit sa bahay at ang mga record ng transaksyon sa bangko mula sa dealer ng mga second-hand na sasakyan. Hindi may kakaila ang ebidensya. Sa harap nito, mabilis na binago ni Sang-hyun ang kanyang kwento. Sinabi niya na isinanla niya ang kotse ng kanyang hipag pero hindi niya ito sinaktan. Sinabi ni Sang-hyun na kinukulit kasi siya ng kanyang asawa na maghanap ng pera para may panggasto sila sa bahay. Kaya ninakaw at isinanla niya ang sasakyan. Sabi kasi ng kanyang hipag ay aalis ito para sa mahabang biyahe. Kaya hiniram niya muna ang sasakyan saka isinanla dahil kailangan niya ng pera. Pero yun lang yun, wala nang iba. Kaya lang ito ay isang kasinungalingan. Nag-text si Hae-won sa kanyang pamilya noong 1:40 ng hapon noong June 26. Ang sabi niya ay pupunta siya sa isang paglalakbay. Gayunpaman, ipinakita sa CCTV footage si Sang-hyun na minamaneho ang kotse mga 12:27 ng tanghali, mga 1 oras bago na ipadala ang nasabing mensahe. Ibig sabihin alam ni Sang-hyun na hindi na muling magagamit ni Hae-won ang kotse bago pa man maipadala ang kanyang mensahe. Sa madaling salita, alam niyang wala na si Hae-won. Kaya saan naganap ang krimen? At higit sa lahat, nasaan ang katawan ng biktima? Hinala ng pulisya, ginamit ni Jong Sang-hyun ang kanyang sasakyan para itapon ang katawan. Kaya nagsagawa sila ng forensic examination. Una nang pumayag si Sang-hyun na makipagtulungan. Ngunit nang halughugin ng mga pulis ang sasakyan, wala itong kahit anong bakas. Parang binura ni Sang-hyun ang lahat ng ebidensya. Isang malakas na amoy din ng disinfectant ang sumalubong sa ilong ng mga investigador. Makakahanap pa ba sila ng anumang mga clues? Masusing ininspeksyon ng mga pulis ang loob at labas ng sasakyan. Sa huli, nakakita sila ng 3 maliliit na mantsa ng dugo sa trunk ng sasakyan. Malinaw kung kanino ang dugo. Saka hinarap ng mga pulis si Sang-hyun. Dahil dito, nagsimulang gumuho ang kanyang mayabang at kumpiyansang kilos. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinimulan niyang ibunyag ang mga detalye ng krimen. Matapos magretiro sa kahihiyan noong 2009, si Sang-hyun ay agad na nawalan ng trabaho at hindi nagtagal, umasa na lamang sa yaman ng pamilya ng kanyang asawa para mabuhay. Wala na ang perang kinita niya noong basketball career niya. Gayunpaman, hindi pa rin siya natuto at nilustay ang kanilang deposito sa apartment sa isang maluhong pamumuhay. Sa kalaunan nang maubos ang kanyang pera at wala nang ibang matitirhan, lumipat sila sa bahay ng kanyang mga biyanan sa Hwaseong, Gyeonggi Province. Sinabi niyang sinubukan niyang magpatakbo ng negosyo pero walang magandang resulta. Sa kabilang banda, hinamak ni Hae-won si Sang-hyun. Sa kabila ng pagmamalaki ni Sang-hyun sa kanyang nakaraang tagumpay, wala siyang silbi at nahuhumaling sa mga parties. Natural ito ang naging sanhi ng paghihirap ng kanyang asawa. Kaya pinayuhan siya ni Hae-won na maghanap siya ng maayos na trabaho at kumita ng pera.
pero ipinagtanggol ng kakambal niya si Sang-hyun. Sa huli, si Haewon pa ang naghanap ng trabaho para sa kanya. Maaaring isipin ng sinuman na isa itong bagay na dapat ipagpasalamat. Gayunpaman, iba ang nakita ni Sang-hyun sa sitwasyon. Pakiramdam niya ay mababa ang tingin sa kanya ng kanyang hipag at wala itong respeto sa kanya. Kaya lubhang nasugatan ang pride niya dahil dito. Matapos nito, naging hypersensitive siya sa anumang komento ng kanyang hipag tungkol sa pagkakakitaan o pagkuha ng trabaho. Nang maglaon, lumala ang kanilang relasyon at patuloy na nag-aaway. Ang masama pa nito, kamakailan ay isinara ni Haewon ang tindahan na pinapatakbo niya kasama ang kanyang kakambal na si Sumi. Lalo lamang nitong pinatindi ang sitwasyon. 2 araw bago ang krimen noong June 24, si Sumi ay humiling kay Haewon na bahagian siya ng 40 million won bilang kabayarang pera na kanyang natanggap. Ngunit mariing tumanggi si Haewon na ikinagalit naman ni Sang-hyun na humaling siya sa ideya na hindi pinibigay ni Haewon ang perang nararapat para sa kanila. Sa araw ng krimen, June 26, nagpanggap si Sang-hyun na maghahanap ng trabaho pero tahimik niyang sinubaybayan ang sitwasyon sa bahay mula sa parking lot ng kalapit na tindahan. Nang isa-isang umalis ang mga miyembro ng pamilya para magtrabaho, tinawagan niya sila para kumpirmahin na wala ng tao sa bahay. Pagsapit ng alas 11 ng umaga, si Haewon na lang mag-isa sa bahay. Umuwi kaagad si Sang-hyun at nagsimula ng mainit na pagkikipagtalo sa kanyang hipag tungkol sa pera. Pero tumanggi si Haewon na magbigay. Habang lumalala ang pagtatalo, nagalit si Haewon at sumigaw na kaya hindi siya nag-aasawa dahil natatakot siyang mapunta sa mga talunang tulad ni Sang-hyun. Sumabog sa galit si Sang-hyun sa kanyang mga sinabi. Nakaramdam siya ng kahihiyan at minamaliit kaya nawalan siya ng kontrol. Sinugod niya si Haewon at sinakal. Bilang dating atleta, napakalakas ni Sang-hyun. Walang pagkakataon si Haewon na labanan ang napakalaking taong umaatake sa kanya. Sa huli, nalagutan siya ng buhay ng hindi nakalapan. Nang bumagsak ang katawan ni Choi Haewon, sa wakas ay natauhan si Sang-hyun. Kahit nanginginig, mabilis siyang kumilos para pagtakpan ng krimen. Una, inilagay niya ang katawan sa isang maleta at inilagay sa trunk ng kanyang sasakyan. Pagkatapos, para pagmukhaing umalis para bumiyahe si Haewon, nagpadala siya ng mga text messages sa pamilya nito. Nang maglaon habang iniisip kung ano ang maaari niyang pagkakitaan, naalala niya ang kotse ni Haewon. Walang pag-aalinlangan nakipag-ugnayan siya sa isang dealer at isinangla ang kotse para sa pautang. Kinaumagahan June 27, napagtanto ni Sang-hyun na may kasintahan pala ang kanyang hipag, kaya binuksan niya ang mobile phone nito at nagpadala ng text message sa nobyo ni Haewon. Pagkatapos umalis siya ng bahay para asikasuhin ang katawan sa kanyang sasakyan. Noon ay nagsimula ng mabulok ang katawan at kumakalat na rin ang mabahong amoy mula sa kotse. Kung ang mga bagay ay magpapatuloy ng ganitong paraan, hindi magtatagal ay siguradong mahuhuli na siya. Sa lumalagong desperasyon, nagpasya si Sang-hyun na ililibing na lang niya ang katawan at gumugol ng 2 araw sa pagmamaneho sa paghahanap ng isang tahimik at liblib na lugar. Ang kanyang napili ay isang parke sa Gajangdong, Osan City, mga 9 kilometers mula sa bahay. Kakaunti lang ang dumadaan sa lugar at walang mga street light sa gabi. Ginagawa itong isang perpektong lugar upang itapon ng isang katawan. Bandang alas 10 ng gabi noong June 28, dumating si Sang-hyun sa parke at sa una ay binalak na sunugin ng maleta na naglalaman ng katawan ngunit masyadong lumaki ang apoy. At sa gulat ay mabilis niya itong pinatay para hindi mai-report. Noon nakalabas na ang mga daliri ng paa ng biktima mula sa bahagyang nasunog na maleta. Lalong naging desperado si Sang-hyun, naghanap ng malapit na bakanteng lote. Nang makahanap, naghukay siya sa lupa, inilagay ang maleta sa loob at tinakpan ito ng kaunting lupa saka tumakas sa eksena. Pagkatapos noon, bumalik siya sa normal niyang buhay. Upang maiwasan ang pagdududa at ma-track ng pulisya, sinamahan pa niya ang kanyang asawa sa police station upang iulat ang pagkawala ni Haewon. Ngunit ang nabigo niyang isaalang-alang ay ang mga CCTV camera at ang mga transaksyon sa bangko. Ang mga ito kalaunan ay naglantad sa kanyang hindi magandang nais sa katuparang krimen.
July 13, dumating ang mga pulis sa parke sa Ocean City. Batay sa pag-aamin ng suspitsato at natagpuan ang mga labi ni Choi Hae-won. Ang katawan ay ibinaon ng walang ingat na ang mga daliri ng paa ng biktima ay nakikita pa rin sa ibabaw ng lupa. Sa natagpo ang katawan at isang pag-amin na naitala, ang kaso ay tila natapos na. Ngunit pagkatapos isang nakakagulat na twist ang naganap. Isang araw bago ibigay sa mga taga-usig, biglang nagbago ng pahayag si Sang-hyun. Sinabi niya na hindi siya kundi ang asawa niyang si Sumi ang nag-orkestra sa lahat. Sinabi niya na ang magkapatid ay nagkaroon ng masamang relasyon dahil sa mga alitan sa pananalapi at na tinapos niya lang ang kanyang hipag sa kahilingan ng kanyang asawa. Sinisikap niyang ibaling ang sisi sa kanyang inosenteng asawa. Ngayon kinaladkad na rin sa pagtatanong ang nagdadalamhati niyang asawang si Sumi na nawalan ng kapatid dahil sa kanyang mga maling akusasyon. Mahigpit na itinanggi ni Sumi ang anumang pagkakasangkot at sumailalim pa sa lie detector test. Siyempre, walang ebidensya na nag-uugnay kay Sumi sa krimen. Sa katunayan, ang pera mula sa pagsanla ng kotse ay hindi kailanman ibinigay sa kanya. Inubos lang yung lahat ni Sang-hyun sa kanyang sarili. Sa huli nakumpirma na ito ay isang krimen na ganap na ginawa ni Jeong Sang-hyun lamang. Noong January 2014, ginanap ang unang pagdinig. Ang korte ay nagpasya na ang krimen ginawa ni Sang-hyun ay hindi mapapatawad dahil hindi lamang siya nakagawa ng pagtapos ng tao, ngunit sinubukan niya ring ilipat ang sisi sa kanyang sariling asawa. Dahil dito binigyan siya ng matinding sentensya, 25 years na pagkakakulong. Agad na umapila si Sang-hyun. Binibigyang diin niya na ang pagtapos sa kanyang hipag ay pabigla-bigla at humiling ng pinababang sentensya. Gayunpaman, nangatuwiran ang taga-usig na ito ay isang pinaghandaang krimen. Malinaw ang ebidensya. Mula sa madaling araw ay naghintay si Sang-hyun hanggang sa umalis ang lahat ng miyembro ng pamilya sa bahay. Sa pagitan ng 11 AM at 1 PM, ginawa niya ang krimen, nilinis ang pinangyarihan, tumawag sa isang kakilala upang isangla ang kotse at nagpadala pa ng mga mensahe sa pamilya. Dahil sa kanyang mabilis at kalkuladong mga aksyon, ito ba ay tunay na isang utyok lamang ng sandali ng galit? Sa panahon ng kanyang pagliliti sa apela, ang hukuman ay nakatuon sa katotohanan na pagkatapos ng krimen si Sang-hyun ay gumugol ng 2 araw sa paghahanap ng libingan. Nakipagtalo sila na kung ito ay isang pinagplanuhang pagtapos ng tao, dapat ay mas maaga siyang nakakuha ng lokasyon. Bilang resulta, napagpasyahan nila na ang krimen ay pabigla-bigla at binawasan ang kanyang sentensya sa 20 taong pagkakakulong. Muling umapila si Sang-hyun sa pag-aangkin na ang desisyon ay hindi patas, ngunit pinagtibay ng Korte Suprema ang 20 years niyang sentensya. Ibig sabihin, siya ay kasalukuyang nagsisilbi ng oras sa isang domestic prison at inaasahang makakalaya sa 2033 sa edad ng 51 years old. Sa kabila ng paghatol, si Sang-hyun ay hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi at hindi kailanman humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Isa lamang itong patunay tungkol sa kalupitan ng salaring ito. Para sa marami, ang isang 20 taong sentensya ay masyadong maluwag. Ang mas masahol pa, ang katotohanan na maling inakusahan ni Sang-hyun ang kanyang sariling asawa ang pinakanakakagulat na bahagi ng kasong ito. Si Sang-hyun na dating isang promising basketball player ay nakakuha ng pagkilala at high expectations mula sa iba dahil sa kanyang likas na talento. Ngunit sa pamamagitan ng kasong ito, nalaman na kung talento lamang, hindi magiging dakila ang isang tao. Si Sang-hyun ay hindi na maaalala bilang ang basketball prodigy na si Jeong Sang-hyun, ngunit sa halip bilang ang kriminal na si Jeong Sang-hyun. Ito lang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa panunood. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video at sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!